Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today on Diary 11:47. When once I felt hurt because of a certain thing and complained to the Lord, Jesus answered, "My daughter, why do you attach such importance to the teaching and the talk of the people? I myself want to teach you that is why I arrange things so that you cannot attend those conferences. In a single moment, I will bring you to know more than others will acquire through many years of toil." Noong minsan nasaktan ako dahil sa isang bagay at nagreklamo ako sa Panginoon, sumagot si Jesus, "Anak, bakit mo binibigyang halaga ang turo at sinasabi ng mga tao? Ako mismo ay nais na magturo sa iyo. Kaya nga inaayos ko ang mga bagay para hindi ka makadalo sa mga komperensyang iyon. Sa isang sandali, ibibigay ko sa iyo ang higit na kaalaman kaysa sa iba na makukuha sa maraming taon ng pagpapagal." So Faustina was attending a conference. And in that conference, she was hurt. We do not know why. We do not know what her fellow delegates did, no? Hindi natin alam. Sinasabi lang niya yung may mga bagay doon na hindi hindi mabuti at siya ay nasaktan. So parang halimbawa tayo in a conference. We were called halimbawa, tapos sumagot tayo, tapos pinagtawanan tayo. So para sigurong ganun, no? Na sa tingin nila mali ang sinasabi natin, kaya nagtawanan sila. So nakakahiya, di ba? And in that way, you will be hurt. Nakakahiya eh. And when Faustino complained to Jesus, no, syempre nagreklamo siya kasi ang sinasabi niya sa conference na yon ay yun yung turo ng Panginoong Jesus. Kasi di ba, they always do something. Faustina would sit at the feet of Jesus and just listen to the Lord Jesus na ganon. Madalas silang ganon, nag-uusap, nag-aaral, study. And because the lessons that Jesus was telling her or instructing her are far advanced for the nuns, no? Pag narinig nila yun, syempre, they will not appreciate it. Pagtatawanan pa siya. And that may be the cause of she being hurt. She having that feeling of being hurt, na nasaktan siya. Bakit ka ba naman, sabi ni Jesus sa kanya, bakit ka ba na-attach sa mga sinasabi nila, sa mga ginagawa nila? Gumagawa nga ako ng paraan para hindi ka makadalo sa mga komperensya yan kasi wala namang kwenta yun. Hindi dahil sa walang kwenta, kundi yung conference na yun is meant for the sisters or for those who have lower spiritual, lower knowledge in the spirituality. So, Faustina was an advanced student. Siyempre, accepted siya sa higher lessons eh. Di naman lahat tuturuan ni Jesus. Napakaswerte niya na nagwa one-on-one sila ni Jesus. That is a privilege.
Hindi yan, hindi yan ano, no? Hindi yan karapatan ng lahat. Yun ay isang bagay na naangkin niya through merit, no? May mga nagawa siya at there was really an advancement in her thinking, in her spirituality for her to be able to personally tutored or coach by Jesus. So, ibig sabihin nga, advanced na kasi si Faustina, dahil advanced na siya, no? Because Faustina was hurt. Abay, eto ang tinuro mo sa akin. Tapos, sinabi ko na ganito, nagtatawa lang sila or pinagalitan. Imagine ninyo, itinuturo sa kanya ni Jesus ang isang bagay na para sa atin, halimbawa tayo, no? We will have to spend so many years para aralin. So, halimbawa tayo, every morning we read the diary and we try to understand and reflect on the diary. So, ginagawa natin yon. We've been doing this for 3 years. Ano na ba yung natutunan natin? Ano na ba natutunan nyo? May capacity na ba kayo na intindihin at unawain ng mga bagay? Kayo ba kaya nyo na magbasa ng entry sa diary and then explain it na hindi kayo nahirapan? Yung bang ano na, napakadali na lang. Palagay ko marami sa inyo, hindi pa ganun ang level. So, you will have to spend more years para lang maunawaan yan. Kay Faustina, tutulog lang siya. Sa pagtulog niya, yung kaluluwa niya, nakaupo na sa harap ni Jesus, nag-aaral na sila. Kay Faustina, dadalo lang siya ng misa, magko-communion, andun na siya. Nakakapag-unite na siya kay Jesus. Nagkakaroon na sila ng conversation and study. Discourse ang tawag, spiritual discourse, ano? Ibig sabihin, dahil si Jesus na yung teacher niya, so advanced. At kung tayo ang mauupo sa harap ni Jesus, aantukin tayo sapagkat hindi natin mauunawaan. Kasi ang level ng spirituality natin ay medyo mababa. We still do not deserve to be at the feet of the Master, to be at the feet and there makinig sa Kanya. So, hindi pa tayo pwede. Pero kay Faustina, ilang milyang taon ang layo o agwat niya sa atin in terms of spirituality and lessons learned. Ang lalim na. So, halimbawa din naman, syempre meron din namang mga tao na mas mababa sa atin ang kaunawaan sa maraming bagay. Kapag ang mga bagay naman na alam natin, no, ay ikinuwento naman natin sa isang taong wala namang kalam-alam, ikakamot lang ng mata yun at pagtatawanan din tayo. Hindi din nila maunawaan sapagkat they will have to spend thousands of years para lang maunawaan ang isang bagay na naunawaan na natin. Ganun, hindi naman ito ah, eksaherada, no? Pero pwedeng ganun no? Kasi ordinarily, halimbawa, kausap ko yung isang ordinaryong tao, magsasabi ako tungkol sa mga bagay na ito. Hindi talaga na maunawaan. Ang kailangan muna nila ay makakain, no? Dahil gutom. Gutom ang kanilang mga sikmura. So kapag yan, binigyan mo ng spiritual lessons, hindi yan maunawaan, nakanganga lang yan. Wala, hindi nila maunawaan sapagkat ang problema nila ay nagugutom sila and you will have to satisfy first the need of the body. Tayo kaya hindi tayo kumain. Maunawaan natin yan. Yun nga maraming tao, no, na advance in the path, spiritual path. Hindi nga sila kumakain, nagpa-fasting nga, no? And by fasting, mas mabilis nilang naunawaan ang maraming bagay. Kasi nga, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao. That is how Faustina achieved in her lifetime. Nakakaingit
Pero kung mainggit ka man, are you ready? Ask yourself, are you ready to go through what Faustina had gone? Handa ka ba dadaanan ang lahat ng bagay na dinaanan ni Faustina? Parang tayo nakakatuwa lang, nakaupo tayong ganyan ngayong oras na to, nakikinig sa akin, no? Dali lang, di ba? Pero maraming bagay na sa araw-araw sinusubok tayo. And the way we handle things every day, yun yung magde-determine if we are really ready for the higher truths, no? Ayun, hindi naman din ako mayabang ang sasabihin ko, marami akong alam. It's just that may mga bagay siguro na mas madali ko maunawaan kaysa sa inyo. Pero ito, no, hindi ito yung sasabihin mo, yung si Jesus nagturo sa akin, ano? Wala pong ganon. Hindi ako ganon. Hindi ko naranasan na maupo sa paanan ng ating Panginoon at makinig sa sinasabi niya. Kung mararamdaman ko at mararanasan, aba, pwedeng-pwede na talaga akong mamahinga at samahan ng Panginoong Jesus. At forever na lamang na makinig sa mga spiritual lessons niya. Pero kasi hindi nga po ganon. O kahit ako, lahat ng mga bagay na ano ko ay natututunan ko sa paglubog sa totoong buhay. Hindi ho yan sa pagbabasa sa libro. In the past, puro libro lang, basa-basa. Pero hindi ko naman naunawaan. Inaantok nga ako. Pag unang-una kong basahin ng diary, inaantok ako no? So, hindi yan makukuha sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro katulad ng maraming theologians no, nabuhay na lamang sa mga libro. Armchair theologians, ibig sabihin kulang naman sa paglubog sa katotohanan sa buhay, no? Sa aklat ng buhay, yun sa totoong buhay. So maraming mga bagay na matututunan natin kapag tayo ay nasa aktual na buhay sa mundo, not by reading the book, but by reading nature, no? Basahin mo ang nature, basahin mo yung, imagine mo halimbawa, narinig mo yung ibon. No, iba na pala ibig sabihin noon. May paparating na palang delubyo, kaya siya ganun ang hunin niya. Pero di natin alam. No? Pero sa isang tao na malalim na ang karanasan, alam niya yun. Yung mga signs sa alam niya. Kaya lang tayo matatawa. Matatawa tayo kasi ano pinagsasasabi nito. Inaral na niya yun eh. Alam na niya yun. Tayo hindi natin alam. Ayan. Dumating ang sakuna, dumating ang bagyo, namatay. Kasi nga, hindi nakapaghanda, hindi naunawaan ang mga signs. Tayo ay masyadong malayo. Marami sa atin, masyadong malayo. Sapagkat masyadong lapat sa lupa. Malayong malayo sa katotohanan sa langit. Yung iba naman, masyado na rin detached sa ating mundo. Hindi na rin nakikita kung ano ang mga signs na binibigay ng ating daigdig. Nature, for example, no? Sabi kasi nga, superstitious na yung iba. No? Yun naman, walang kabasi-basihan, superstitious. Iba naman, hindi nga superstitious, sobrang scientific naman. Alam niyo naman ang spirituality, hindi naman yan scientific na. Spirituality is almost the opposite of science. Although there is a merger ng science and spirituality. Pero pag tinignan mo, magkaano sila? Magkaibang magkaiba. So again, napakaswerte natin. No? Kaya kayo pag umaga na ganito, makinig, labanan ng antok. Kung kayo inantok, it is uploaded in YouTube. No? Ina-upload yan sa YouTube. Pakinggan nyo siya uli. May perlas po sa ginagawa natin ngayon, tuwing 3 a.m.